sama-sama tayo. Amen. Handa na po tayo makinig? Pero kailangan ko po ng participation nyo. YWAB, ACTS, at home. Okay. Nung bata ka, sino yung gusto mo na sabi mo, paglaki ko, gusto ko maging siya o gagayahin ko siya? My mother po ata. Bakit? Dahil simula bata po, nakita ko yung gaano siya katyaga sa mga ginagawa niya and pagdating sa mga sacrifices niya para sa amin. Okay. So si Ate Hazel, nagtatrabaho na yan eh. Pero nung bata ka rin, meron. Nabago ba yon nung nagkaroon ka na ng trabaho? Okay. So nung bata ka, sino yung gusto mong gayahin? Sorry po. Siguro, artista. Okay lang. Sino? Si Sarah Geronimo. Papanahon mo si, yung ano, hindi ko na, kala ko sila Sharon Cuneta eh. So, pang Sarah Geronimo, ano ka na? Ngayon, nabago ba yon? Meron ka na bang, nung nagtatrabaho ka na, stable ka na? Siguro po yung mga tao dito, leaders ko sa office. Kasi gusto ko yung work ethic, yung previous. Dahil sila lagi mo nakikasama. Sige. Si Ate Mats, nung bata ka, Ate Mats, naaalala pa rin niya yun. Ako nga, ang noon, si Wonder Woman eh. Kasi sexy siya, at saka ang galing-galing niyang maggano ng, ano, di ba? Ako kasi, talagang ever since talaga, ang tinitingala ko at tinitingnan ko, yung nanay ko. Nanay ngayon. Wala ano? na si nanay ni, but my God is with Pero me. ngayon, may pamilya ka na rin. May pamilya na May ako. anak ka? May anak ako. So, meron ka bang, nabago ba yon? Or nagkaroon ka ng ibang ano? Siyempre yung love, nandun pa rin. Namimiss mo yung nanay mo, yung ano mo. Pero yung assurance na nandyan lagi para sa akin, nabago yon nung binigay, nung nakilala ko ang Panginoon. Na priority ko kung paano ako lumakad at paano ko lakaran ang kalooban ng Panginoon. So, sino nang gusto mong Ay, wala dito. Wala. Wala dito. Okay. But, Sino? ang Panginoon lang talaga. Yan na yung aking Salamat pinagkakatiwalaan. po, Home, Amen. ACTS, and YWAB. So, praise the Lord. At pinag-aaralan pa rin natin yung emphasizing obedience. Obedience and the blessings of revival. So, ang title po natin today, naka-ready na ba, Kuya Mark? Yung iyong mga team? Naka-ready na? Sige. Intermission muna tayo. I want to be, Lord, just like you. And all the good things that I want to do. Listen to my heart, Lord. Yes, it's true. When you give your peace and you share your joy and you show your love, oh Lord, how I wanna be like you. How I want to be, Lord, just like you. And all the good things that I want to do. Listen to my heart, Lord. Yes, it's true. When you give your peace and you share your joy and you show your love, oh Lord, how I wanna be like you. Oh Lord, how I wanna be like you. Kung sino man yung ginagaya nyo or gusto nyong gayahin or ginagaya nyo na,
Sana mabago yon. At ang gayahin natin, I want to be like Jesus. Sige, next. Tayo po, lahat ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. 1 John 2, 3-6. Basahin niyo po sa English, babasahin ko naman po sa Tagalog. Okay. 1 John 2, 3-6. We know that we have come to know him if we keep his commands. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang sino mang nagsasabing kilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, ganap na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, dapat siyang mamuhay kung paanong namuhay si Hesukristo. Yung next po ay Ephesians 5, 1-2. Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Kaya tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Amen. O Diyos, sa oras na ito, ikaw po ang maghati ng inyong salita sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na buhay ka sa aming kalagitnaan at ang iyong presensya ay nasa amin. Kaya't sa oras na ito, buksan mo po ang aming mata ng pananampalataya, maging ang aming mga tainga sa pakikinig ng iyong salita. At hindi lang namin mapakinig, kundi maunawaan at maipamuhay sa araw-araw. Mangyari nawa ang kalooban mo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na. So let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. And yung verses po na binasa natin, mga kapatid, ito po ay para tularan natin the mindset and the character of our Lord Jesus. So as we approach the Christmas season, no? Actually, nag-umpisa na yung mga party-party last week, kaya kung mapapansin nyo, wala nang pinipiling oras ang SLEX. Talagang kahit nasa skyway o sa ilalim, laging traffic. At kahit saan ka pumunta ngayon, yung kalahati o 10 minutes mo na biyahe, nagiging 1 oras daw. Ganun ang katindi at kabisi ang mga tao. Our hearts are drawn to the miraculous birth of our Savior, Jesus Christ. This time is not only about celebrating His birth, but also about reflecting on how we can emulate or para matularan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Particularly in our obedience to God. Our desire should echo. Sige nga, sabay-sabay tayo. I want to be like Jesus. In this sermon, we'll explore how our obedience mirrors the life of Christ and how we can embody this in our lives, especially not only during this Christmas. Sa pakikinig natin ito, wag na nating kalimutan ito sa ating buhay. Amen po ba yon? Amen. So,
kukwento ko muna yung sculptor at ang bato. So the sculptor ay yung tagalilok, ano pa bang taga-ukit. So yon, at yung bato or yung marble. So nakakita na siguro kayo ng marble, no? Matibay na ano to. Ngayon ginagawa na siyang tiles at talagang sabi nga nung nagtitinda, kahit na iuntog mo ang ulo mo, hindi mababasag ang ulo mo, pero yung marble hindi daw. So, isipin nyo ang isang master ng sculptor na nakatayo sa harap ng isang malaking, hindi pa nahuhulma na bloke ng marmol. Sa mata ng isang hindi bihasa o maalam sa sensya or sa arts, ang bato ay mukhang magaspang, may mga pirasong pinuputol at mga depekto. At parang kung titingnan mo, walang silbi o walang halaga. Ngunit, ang sculptor ay nakakita ng ganap na naiibang bagay. Isang magandang estatwa na naghihintay, yun ang naiisip niya doon sa marble na nakita niya. No? Nakita niya na magiging magandang bagay ito. Sa bawat maingat na piko at banayad na hagod, sinimulan ng sculptor o yung tagalilok yung pag-aalis ng labis na bato, yung isiniwalat ang obra maestra na nakatago sa loob. So sa maraming paraan, ang ating paglalakbay upang maging katulad ni Jesus ay katulad din ng prosesong ito ng pag-ukit. Tulad ng piraso ng marmol, maaari tayong makaramdam ng hindi perpekto at makipaglaban sa ating mga depekto or mga deficiency, mga ating mga kakulangan. Kasi nga, tayong mga tao ay maraming flaws, maraming mga pangit o kakulangan or depekto. Gayunpaman, kapag inaanyayahan natin si Jesus sa ating mga buhay, sinisimulan niya tayong hubugin. Nung tinanggap natin si Jesus, sino po? May bago po ba tayo ngayon? Taas nga po ang kamay kung meron tayong first time na nandirito sa ating kalagitnaan. So wala? Okay. Sino po nagsama sa inyo? So, ayun. Mamaya kakausapin po kayo ni, sino ba? Si Ate Joy? Ang kakausap sa inyo. So welcome po sa Jesus is Alive Community Alabang. So, kapag natin tinanggap daw si Jesus sa ating buhay, sinisimulan niya tayong hubugin, lilukin, inaalis ang mga hindi nararapat at pinapahusay ang ating pagkatao upang ipakita ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, unti-unti nang mawawala yung dati mong pagkatao. Yung mga pangit sa sarili mo, sa buhay mo, unti-unting aayusin ng Diyos kung tayo ay patuloy na susunod. Katulad nung ating nakita kanina sa video ng ating mga acts, na yung seed na yon kapag ka ipinapasok natin, pinasok natin sa ating buhay, hindi lang natin siya ginawang bisita, kundi ginawa natin siyang kaparte ng ating buhay at siya na yung ating buhay. Na without Him, wala tayong gagawin. Kumbaga, kikilos na lang tayo ayon sa nais ng Panginoon at yung seed na yon unti-unting mag-sprout. At yun, sabi nga, unti-unti tayong liliit, mawawala yung ating pangit na mga sarili, yung mga ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa Diyos. Hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon at unti-unti yung character ng ating Panginoon ang makikita sa atin. Amen po ba yon? So, yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. At inaalis niya ang mga hindi nararapat at pinapahusay ang ating pagkatao upang hindi na tayo ang makita ng mga tao,
kundi si Jesus na. Kasi, Christian, Christ, I am nothing without Christ. Kaya dapat pag nakikita tayo, nakikita si Kristo sa atin. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nakikita sa Kanya si Kristo. Yung kagandahan ni Kristo sa Kanya. Nakikita nyo po ba? Amen. Kasi ang lahat po tayo na mga Kristiyano ay dapat nagre-reflect ang the very character of our Lord Jesus. Habang tinutuklas natin yung tema na gusto kong maging tulad mo, Jesus, ating alalahanin na ito ay isang proseso. Isang patuloy na pagbabago kung saan pinapayagan natin ang master ng sculptor na hulmahin tayo sa kanyang larawan, na tumutulong sa atin na ipakita ang kanyang pag-ibig, habag, at biyaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Sige po, next. So, today po, the abbreviation of Christ, ang ating pong main points na pag-aaralan. To guide our thoughts today, so, para matulungan tayong ma-remember ang aspects of obedience that reflects Jesus Himself. Letter C is compassion. At dadagdagan ko yan with love and love. Kasi hindi ka magkakaroon ng compassion sa isang tao kapag wala kang pag-ibig. Amen ba? Katulad nung Good Samaritan, na hindi niya dapat pansinin yun kasi kaaway niya yon. Pero may dalawa nang umalis at nung nakita niyang nakahandusay, halos patay na yung tao na sa kanya ay dayuhan o foreigner, nagdalang habag siya. Hindi lang, tingin ko, hindi lang dahil nagdalang habag siya, pero may pag-ibig sa kanya. So, sabi sa Matthew 9:36, sabay-sabay tayo, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Si Jesus ay nag-exemplify sa bawat isa sa atin yung great compassion throughout His life. In the first place, kaya nga po siya sumunod sa kanyang ama. Alam niyang paghihirap, pagdurusa, until death, ang kanyang mararanasan nung siya ay dumating dito sa mundo. Pero, nanatili pa rin siyang sumunod sa ating Panginoon because of His love and compassion to each one. As we seek to be like Him, we must open our hearts to others, reflect His love, and respond to their needs. Amen po ba yun? Sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ang taong nagmamahal, hindi lang pa pwedeng sabihin na may pangangailangan yung kapatid, okay, ipapag-pray kita. Yes, ipag-pray mo, subalit may gagawin ka rin na kaya mo. Kung halimbawa, salapi ang kailangan niya at meron ka rin namang maibibigay, magbibigay ka rin sa kanya. Amen ba? Hindi lang puro salita, kundi with action. During Christmas, we can show compassion through acts of kindness and charity. Maraming ganyan pag Pasko. Tama ba? Nagiging galante, nagiging mapagbigay. Pero sana hindi lang ngayong Kapaskuhan, kundi bilang Kristiyano, gayahin natin si Kristo. Generously, He gave Himself to each one that we may have eternal life. Amen? So, not necessary na ibigay mo mismo ang buhay mo, pero kung kinakailangan, even to your enemies. Kung kinakailangan ng oras mo, ang panahon mo, ang salapi mo o yung resources na meron ka,
let us share to them through acts of kindness and charity. Amen ba yon? Amen? At pag nagmahal tayo, let us love unconditionally. Not in, parang if, yung laging may kondisyon, kundi let us love unconditionally. Kahit na anong sitwasyon, kahit na hindi ka palabigay, o hindi ka parang hindi ka okay na bigyan, kailangan mo pa ring magbigay. Amen ba yon? Hindi nakadepende doon sa tao, kundi sa character ng ating Panginoong Hesukristo. Because God is compassionate and He is great loving God. Okay, letter C yun. Letter H. H is for humility. Sabi sa Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Christ's humility is evident in his willingness to serve and sacrifice. To be like Jesus, we must practice humility too, especially in our relationships with others. Kaya, mag-umpisa tayo ngayong Kapaskuhan. Let's put others first. Pag kami nakapila, paunahin nyo na, lalo na kung senior yan. Amen po ba? Kapag may nakita kayong nagbubuhat ng mabigat, lalo na babae or matanda, at alam yung mabigat, mga kalalakihan, be gentleman. Amen po ba? Hindi lang ngayong Christmas. Kailangan araw-araw mapagbigay tayo katulad ng ating Panginoon. Amen? So, yung pagiging humble, hindi natin tinitingnan yung ating posisyon o estado dito sa mundo. Ang nais natin, makatulong tayo sa ating kapwa. Amen po ba? So, pag kami nakikita po akong tutulog-tulog, hahagisan ko po kayo ng bato, hindi chocolate. Ha? Kapag tinawag ko pangalan nyo, alam nyo na. Okay? Kaya, hindi nandito naman po tayo para, bakit po tayo nandito? Nagsasama-sama. Para matuto at makinig at sumamba. Worship sa ating Panginoon ay kasama rin po ang pakikinig sa Kanyang salita. Amen? Tapikin nyo nga po yung katabi nyo, kaysa po ako lumapit sa inyo. Makikita po kayo sa camera. Para, sabi nga doon sa paanahin naman natin sila. Okay, ang dami ko kasing nakikita. I don't know, baka late na kayong, pero ako rin po, kulang din sa tulog. 4 hours din lang po ang tulog ko, pero hindi naman po ako inaantok. So lahat po tayo ay gising. Amen ba? Okay. So, Christ's humility. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya tiningnan yon. Ang tiningnan niya yung kailangan niyang dapat na gawin. Siya ay naging mababa. In the first place, dumating ang ating Panginoon, hindi sa grande na sitwasyon. Walang sumalubong sa Kanya na musiko or banda. Siya po ay nanggaling sa sabsaban. Alam niyo po ang ibig sabihin ng manger? Kung bakit nagkaroon ng ganyan? Because of the rejection ng mga tao sa Kanya. Kaya, this time, makita natin yung humbleness, yung pagiging mababa ng ating Panginoon, yung pagiging simple niya. So, walang Kristiyanong mayabang. Amen ba? Kasi ang ginagaya natin ay si Kristo na mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Amen. So, katulad nung, sabi nga, nakasulat kasi ito
sa Biblia na kapag ka ikaw ay pupunta sa isang pagdiriwang, doon ka umupo sa likuran. Kasi baka dahil ang feeling mo VIP ka, doon ka uupo sa harapan. At ang masakit, meron palang nakalaan doon sa nag-imbita sa inyo na meron siyang papaupuin. 'Di ba? So ang nangyari, actually late na kami ng konti ni Pastor Elmer. So merong party na nag-invite sa amin, Thanksgiving celebration, dito sa Muntinlupa. So merong nag-ano sa amin, doon kami sa pinakalikod kasi late ka, 'di ba? So sa amin, pag late ka, wag ka nang parang eyesore sa mga tao na makikita ka pa na dumating na late. Although hindi pa naman nag-uumpisa ng time na yon, kaya lang late pa rin kasi ang usapan ay 11, nakarating kami 11:15 o 11:30 na kasi nga na-traffic kami. So, maya-maya, nandun na kami, maayos na yung namin, sakto kami doon sa 10 na kasama sa table. Tapos merong nandun pala yung aming pwesto. Yung ganon. Pero kung kami pumunta doon, tapos meron palang nakaupong iba doon, di ba nakakahiya? So bilang mga anak ng Diyos, maging low profile tayo, ibig sabihin. Amen? Hindi lang dito sa mga nakakakita sa atin sa church, kundi wherever we go. Dalhin natin yung pagiging humble na katulad ng ating Panginoon. Amen? Tingnan naman natin nangyari sa Kanya na siya ay humble na dumating pero itinaas siya ng ating Panginoon. At nasaan na ang ating Panginoong Diyos? Panginoong Hesukristo, nasa kanang luklukan ng ating Diyos Ama. At yun ang ninanais natin, makasama rin natin si Jesus. I'm not saying na mas hihigitan natin ang Diyos. We cannot. We cannot. But somehow, part of His character ay ma-adapt natin. Bakit? Kasi lagi nating ninanais na makilala ang Panginoon. Kamukha nung ating tinawag dito, no? Yun nandirito, kung bakit nila nagaya yon, kasi nagustuhan siguro nila maganda boses. Yung isa naman, yung kanyang nanay, kasi I do believe, sabi niya masipag. Ano pa ang sabi ni Say? Nasaan si Say? Maasikaso. So, magiging mabuting asawa rin siguro si Say, no? Kasi nakita niya sa nanay niya. Kung sino yung nakikita mo parati, kung ang kasama mo ay mga butangera, na ang aga-aga, sa halip na maghanda ka ng pagkain, ay nandun ka na sa kapitbahay, nagwawalis ka lang ay mare! O kaya, pare, anong balita dyan? Nagpapainit lang ng tubig. Ayun, naubos na yung tubig sa apoy. Andun pa rin. Pero kung ang mga kasama natin o yung mga kinakaibigan natin ay mga mabubuting tao, kahit na hindi ka mabuti, magiging mabuti ka. Kasi mahahawa ka sa kanila. At napakalaki po ng dapat alam natin kung sino yung ating sinasamahan, mga kapatid. Amen ba? So kung gusto mong umalis sa kasalanan na pinagbagsakan mo, umalis ka. Umalis ka doon sa mga taong nagdadala sa'yo para ikaw ay lumayo sa presensya ng Diyos. Marami tayong mga kapatiran dito na nagnanais na makasama ka. Amen? And you are part of this family, the big family of our God. Amen. So, letter R. R is for respect. So, honor your father and mother that your days may belong upon the land which the Lord your God is giving you. Nasa Exodus 20:12 po iyon. Even our spiritual parents, hindi lang po ang ating mga magulang dito sa mundo, yung nagpaluwal sa'yo, nagpanganak sa'yo, kundi yung ating ding mga facilitators, yung nag-aalaga sa'yo spiritually. Spiritual parents natin. Respetohin natin sila. Ating mga cell leaders na walang sawang nananalangin. At ang ating mga pastors. Amen po ba?
Dahil yan po ay may pangako ang Diyos kung nais mong maging maayos at mahaba ang iyong buhay. Amen? Jesus respected his earthly parents. Si Mary and Joseph, nirespeto ng ating Panginoong Jesus. Kahit na siya ay fully man and fully God. And even the authority set by God. So kahit na sa pamahalaan, rumirespeto, gumagalang ang ating Panginoong Jesus. Kaya rumispeto rin tayo sa ating pamahalaan. Kung hindi si BBM, si Pangulong Marcos, ang inyong binoto, still, you need to submit sa kanyang authority dahil siya na po ang pinili ng tao para ating Pangulo or ama ng ating bansa. Kaya let us pray for our President. Amen? So hindi mo na hindi ko naman binoto yan, wala akong pake dyan. Dapat yung mga bumoto sa kanya. Pero siya na po ang in authority sa atin. Kaya dapat natin siyang igalang, dapat natin siyang ipanalangin. Amen po ba? During this holiday, let's express our appreciation for family and those in our lives. Hindi lang ating mga magulang, yung mga kuya mo, ate mo, sa pamilya at dito sa iglesia, magrespetohan po tayo. Sabi nga, ang respeto ay hindi kusa na dumarating. Ine-earn po yan, pinagtatrabahuhan. Gusto mong igalang ka, galangin mo din sila. Amen ba? Amen. So letter I, integrity and intimacy. So, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Nasa Proverbs 11:3 po iyon. And Jesus lived a life of integrity. Ano po ba yung integrity? Ang ibig sabihin lang po noon, may nakakakita o wala sa'yo, dapat kang gumawa ng tama. Bakit? Kasi ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay ay nandoon, presente sa ginagawa mo at walang nalilingid sa Kanya. Kaya kung ginagawa mo yan na walang nakakakita sa'yo, later on, ia-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka man nila ma-appreciate, pero ang Diyos, sigurado na may reward ka. Amen ba yon? Jesus lived a life of integrity, always aligning His actions with His words. So sabi nga, walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, gawin mo. Hindi ang layo nung sinasabi mo sa ginagawa mo. Kasi tandaan natin, yung mga tao sa paligid natin, hindi natin sila mapipilit na magbasa ng Biblia. Pero ikaw, bilang Kristiyano, ikaw ang walking Bible. Binabasa nila ang ginagawa mo. Baka mamaya, pag-graduate ka na dyan sa eskwelahan, until now, hindi pa alam ng mga kaklase mo na ikaw ay Kristiyano. Sad to say, hindi nakikita si Kristo sa'yo. Ganon din sa trabaho, baka magre-retire ka na or magre-resign ka na, and yet, hindi pa rin nakikita ang character ng Diyos sa buhay mo. Sa iyong komunidad, alam ba nila na ikaw ay Kristiyano? Na pag nandoon ka sa karamihan, sumama ka sa kanila, sasabihin, oy, huwag kayong maingay, huwag kayong magsalita ng kasi nandiyan si father or si sister. Kasi alam nilang Kristiyano ka. So nagiging aware sila sa paligid mo. Kasi nagre-reflect si Kristo. Amen po ba yon? So magkaroon po tayo ng integrity. Jesus lived a life of integrity. So we too. So,
As we reflect on His obedience, let us strive for integrity in our actions and the way we conduct ourselves, especially when under pressure during those times na unguarded moments. So kailangan natin maipakita si Kristo na lumalaki sa ating buhay araw-araw. And as we grow in our relationship with God, we find ourselves becoming more like Jesus. Not just in actions, but in thoughts and intentions. Love becomes the cornerstone of our lives. We begin to see others through the eyes of God. Para maiparanas natin yung compassion, yung humility, yung integrity, and intimacy. So tandaan natin yung intimacy, yun yung ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto niya everyday kinakausap mo siya. Tinatanong mo siya, ina-acknowledge mo siya sa buhay mo na Panginoon, kayo na po ang manguna sa aking buhay para mapanuto. Kasi alam nyo, maraming pagkakataon tayo ang nagdidesisyon sa atin. At marami rin pagkakataon na pumapalpak, nasisira. Dapat alam natin na sa lahat ng ating ginagawa, sabi nga, whether we eat or drink, we must give glory to our God. Amen? And kasama rin po dito yung submission. Ang submission, katulad ng ginawa ng ating Panginoon Jesus, nag-submit din siya sa kanyang Ama. Hindi po ito ay act ng defeat o ng pagkatalo. Rather, submission, it's an expression of trust and confidence in God's perfect plan for our lives. So kung ninanais mo na makasama ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon at maapakita mo sa tao na ikaw ay Kristiyano, let us obey God. Let us imitate God in our day-to-day. Sabi nga kanina, it's a process. Hindi overnight na magiging katulad mo na si Jesus. Dapat nasain mo muna na makasama si Jesus sa tuwina. Amen po ba? Letter S. Service. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. So Jesus came to serve, which is the essence of His message. During this time of giving, let us commit to serving others selflessly. Pag nagbigay tayo, siguraduhin natin magugustuhan nyo. Magugustuhan nung nagbigay. Bakit? Kasi yun ang gusto mo. Amen po ba? Hindi yung leftover o yung hindi mo lang ginagamit o yung malapit nang ma-expire. Kaya mo ibibigay. Ibibigay mo kasi yun ang best sa tingin mo para dun sa tao na yon. Amen ba? Though it's costly. No? Kapag nag-iisip ka na ito maganda to, minsan mahal, pero kapag binili mo at nakita mo na inabot mo dun sa tao at siya ay nakangiti hanggang tainga, diba? Napapangiti ka rin. Nagagalak ka rin. Amen po ba? So, katulad ng ating Panginoong Jesus, hindi siya nagnais na pagsilbihan dito at gawin siyang hari, kundi nag-serve siya sa ating lahat. So, katulad ng ginawa ng ating Panginoon, let us obey the call of our Lord bilang mga Kristiyano. Amen po ba? Letter T. So natapos na natin, no? Tapos na ang Christ. So thankfulness or gratitude. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, sabay-sabay nating basahin.
In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, thankfulness is key in acknowledging God's blessings. Jesus exemplified gratitude, giving thanks to the Father, even in the most challenging moments. Let us embrace a spirit of thanksgiving this Christmas and in our daily lives, reminding ourselves of the greatest gift we've received. Ano yung pwede nating ma-receive na pinaka-best? That is Jesus Himself. Huwag kayong mag-expect ng regalo kasi hindi naman kayo ang may birthday sa Christmas na ito. Amen ba? Pero hindi ko alam, ba't ang mga tao, no, minsan mga anak ko Mami, ano regalo mo sa akin? Hindi ka hihintayin na bigyan Eto ang gusto ko. Wow, choosy pa. Sabi ko, ang pagbibigay anak, hintayin mo kung ano yung ibibigay sa'yo at huwag kang hihingi. Hindi na yung pagbibigay panghihingi na, di ba? So, this time, na-receive na natin si Jesus nung tinanggap natin siya sa ating puso. Ang kailangan nating gawin, ipakita natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, na si Kristo na ang nabubuhay. And that's the essence of this Christmas season. Kapag tayo nakita ng mga tao sa atin, si Kristo. At unang matutuwa niyan ay ang ating Panginoong Jesus. Sasabihin niya sa inyo, hindi ako nagsisisi sa pagbibigay ng aking buhay sa iyo. Amen? Amen. So, let's embrace a spirit of thanksgiving this Christmas. Amen ba yun? Kaya this time, pag minsan merong anuhan sa church, sasabihin, yan na naman, bigayan na naman. Ba't ganun? Hindi nyo ba alam, pagka po kayo nagbibigay, it's an opportunity for you to be blessed again by our Lord. Kapag nagbigay ka ng 100, expect more. At ang Diyos, tandaan nyo, hindi siya pumapantay sa pagbibigay. Hindi siya addition, kundi multiplication, mga kapatid. Kaya pag nagbigay ka, hindi ka magkukulang. I'm telling you, kapag naranasan mo na nagkulang ka dahil na nagbigay ka, balikan mo ko. Balikan niyo ako. Amen ba? Because we cannot outgive God. The more we give, the more we will receive. Even our lives, pag ibinigay mo yan, lalong papahabain ng Panginoon yan. Dahil ang Diyos ay mabuti. Let us remember that our true calling is to be like Jesus. By embodying the attributes of compassion, humility, respect, integrity, intimacy, service, and thankfulness, we not only closer to Christ, but also reflect His light in a world in need. Let's carry these values in our hearts, showing obedience to the God who loves us most, and demonstrating our desire to be like Him. In this spirit of Christmas, may we say with all sincerity, I want to be like you, Jesus. Minsan pa, I want to be like you, Jesus.